Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is February 10, 4 5 na pala, 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may departure, Terminal 2, Barangay 193, Pasay. Dito yan sa may 197 pala, Pasay. Ano yung Terminal 2. At dadalhin natin yan sa may YMCA of Makati, sa may Sacred Heart, San Antonio, Makati po yan. Okay po. So magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick up area. E13 daw, E13. E9. Kasi naman. Parang ang bango ng ano mo ah. Opo. Parang na tayo sa massage parlor ah. Dapat binubuksan kasi nila ito para pwede mag-exit na dito. Kung ako ang guardian, magdidesisyon na ako, tatanggalin ko itong nakaharang dito para mabawasan dito ang Congested. Wala naman traffic oh. Ano, bakit? Doon talaga kasi yung sakayan po ng TNVS. Tapos tayo tambay na. Tutusin, bawal po sana tayo dito. Doon. Doon, Asan ba yun? ang TNVS po doon talaga. Doon. Yan, yung karamihan ng tao dyan. TNDS. Sa mga Grab, Joyride, lahat po ng TNVS po. Pero wala pa namang nilalagay na no loading and unloading, so pinagpwede pa rin natin. Di, if ever kung doon lahat, ang bulk doon, di ba? Congested yan. Kalat mo talaga din, open. Dapat open ito. Yung mga taxi, yun ang ano, kasi mahal pa naman pasahe ng yelo niyan.
Magkaka-traffic talaga kasi isa lang yung ano. Kung pwedeng lumabas-labas sana doon, hindi ganito ka ano dito. Mahina rin sila no? Yung operation ng ano, ground. Hmm. Yung operation ng ground, wala. In 200 meters, enter NAIA Road. In 100 meters, make a slight right. Continue for 800 meters, then take the route to the right towards Skyway. Pinapakyat pa tayo ng Skyway. Skyway tayo, sir? 45 lang yata naman yun. I-plus mo na lang dyan. Apa. Arestado sa illegal na paggawa ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga, 400 million pesos na halaga ng undocumented na sigarilyo. Sir, makikiihi lang muna ako dito. Ano? Alamin natin ang report. May damuhan naman dyan, pwede yan. Sige. Yan. Oo. Walang pinto at mga private lamang. Kasi Chef, aside lamang nagtulog itong mga empleyado na ito. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung paano naengganyo o inengganyo ng mga suspect itong mga biktimang Pilipino. At gayon din, ay nagpapatuloy ang kanilang pagtugis doon sa mga incorporator na sinasabing nagmamayari nitong establishmento na ito. Ayon nga dito kay DOJ Secretary Remulla, itong sinasabing paggumaan na ito ay illegal at sinasabing walang kaukulang mga dokumento patay doon sa Marami naman. Mhm. Sa mapusuan nyo lang. Thank you very much. Marlene Padierno. Sa mapusuan lang. At saka doon pag hindi nagbigay. Pag hindi nagbigay, tuluyan ka talaga. So, Okay, thank you very much sa ating mga radyo patrollers. Basta may nangyari sa California Tagalaylan, CLS, basta malito sa internet. Ang oras, 10:23 in the morning. Oras sa istasyon ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. bilis na maurus oh. Oo. Okay, nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa pundong ito, nako, makakasama na ho natin siya, laging suki dito sa DZMM Teleradyo. Akala ko nung lumakas ang social media, mawawala ng radyo. Sabi niya, hindi raw siya political Hindi pa rin. Tawag sa kanya. Namamayagpag pa rin ang radyo. Political ano eh. Kasi free kasi ang radyo eh. Free, at the same time, political meron silang ano eh, meron silang analyze sa reporting. Anyway, ito, ang Apo. gwapong political analyst at political heckler, walang iba kundi si professor at hindi raw siya professor, hindi siya attorney, pero siya ho ay former Secretary Ronald Llamas. Secretary Ronald, Danny Buenape sa programa Kabayan. Magandang umaga, Danny. Long time no see. Kaya, live up ko sa intro mo na yan. Political guru? Parang ayaw mo ba yun? Political pundit? Oo. Kaya nga, yun nga. Pero sasabihin na natin na gwapo. Pero although maraming ang best friend literal na ano, parang hinihiya ka in social media. Pero anyway, maraming developments himay-himayin uli natin. Una, yung nangyari, dito sa Justice Committee kahapon, talagang pinasura na yung dalawang impeachment complaints laban kay BBM. Pero sabi nila hindi pa tapos yan dahil baka makakuha ng 1/3 pa yan sa plenaryo ng boto. Yun yung pinakakailangan, di ba? So ano yung basa mo rito lahat, Sec Ronald? Well, una, Danny, it's yung first time ating kasaysayan
na may dalawang impeachment na halos magkasabay sa Pinay Presidente at saka sa Vice Presidente. Medyo very delicate ito. Salita nga ako, uwi na po isang malaking korporasyon. Tarantado talaga itong mga politikano. Very concerned sila. Yung makaharang, tirahin. Tatawanan lang talaga ako. Hindi nila alam kung ano mangyayari. Pero That's anyway, politics. expected naman Bakit na ang mapatay ng impeachment? impeachment laban sa Presidente sa Justice Committee pa lang. Duda ako kung papasayan kung sumabot sa plenary. So, dahil malaki yung difference sa pagkakas. Indication yun kung paano boboto yung mga congressman pagdating sa plenary. Ibang mo sabihin yung Vice President na execute. Yung possibility na pumasa sa Justice Committee yung impeachment dapat kay Sara in substance, efficiency in substance, not just in form. At malamang, umabot yan sa plenary. Sa plenary, malaki ang chance may mapubahan. Dahil 1/3 lang naman ang kailangan, 105, 106. Pero, hindi na yan kasi laki nung nangyari last year. 215. 260 ang pumirma. Oo, nadagdagan. Pero papasa pa rin. Okay, so ibig sabihin, naniniwala ka kasi may mga ibang parang narinig ako na baka hindi na ganun nakalaki, although baka makuha pa nga yung 1/3, no? Pero dahil iba na speaker, iba na yung siyempre influensya, tapos malapit na tayo sa 2028, siyempre ang nakikita nilang presidential contender na malakas si di ba, si VP Sara, nakikita nila baka mga iba dyan na pwesto na pwedeng bumaliktad, di ba, si Ronald? First, dami, dahil siyempre ang priority ng mga kongresista at ng mga politiko, for that matter, ay yung kanilang sarili Alam mo, political future. sana bumaba hindi nila alam kung magsanib pwersa sila. Number one, ang strategy dyan, para hindi magtagal, if ever kung ayaw talaga nila ni Sara, baba si BBM, sacrifice. Baba si BBM, saka si Sara. Akyat ni Sara, Pero tama ka. mag-observe yan ma-observe yan for the 2.5 years. Observe. Makahanap sila ngayon ng candidate na magaling. Kasi din makikita mo na yung hanggat hindi na testing yung capacity ni Sara, hindi pa rin, stronger pa rin yan. Unlike kung matesting nila, ito ba may capable or something, ayaw talaga bumitiw dahil ang laking peso. Pero sa akin, sa sarili kong opinion naman, malakas pa rin kasi talaga si Sara. Hindi, Malakas yan na nga. How can, hindi man, always malakas yan hanggat di matesting. Kaya nga. Ang gagawin mo, kasi basang-basa ka na Tama, You tama. have to drop down. Tama. Ang kagandahan doon sa strategy na sinasuggest ko sa kanila, number one, ask apology, including Sandro. Diba? Oo. Including Sandro, para umangat ulit yung family name nila. Nasira ni Romualdez So, ask apology. Pag-ask apology, so, Sarap na natin sila. Maraming salamat po. Yes po, good morning po. Sir Carlo. Sakto? Oo nga po eh. Kita ko po kayo palabas eh. In 40 meters, turn left onto Talaga Jack yung formula nila si Walt Simero. Hype. Toby kasi sa office yun sa KTP. Decent naman yung papel nila sa In 70 meters, turn left onto Bacting Street. Kinakapit kami ka dito, Romy. Dati ko pa sinasabi sa'yo. Ano? Kuha ng time. In
40 meters, turn left. Ay. Bakit? Pero minimum 2 bedroom mas. Ah, yun na yung minimum nila. Wala silang 1 DR. Low rise. Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna po samantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna po samantala. So this is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. Paalam po.